You know, it's moments like these that we can receive from God. The Bible tells us that God inhabits the praises of His people. And that's what we've been doing here tonight. Believe me, God is here. He's here. And He promised in His Word that He is a God who heals. And although you may have questions about why this person or why that person didn't get healed, God's Word still remains true tonight. He said in Exodus 15, verse 26, I am the God that healeth thee. And we serve a God who cannot lie. So I want you to hear God's Word tonight. It's His promise. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. Listen to God's word. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word. I sent my word, and I healed your disease. I am the Lord, your healer. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. See if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. Yes, you are the Lord. You are the Lord, my healer. You sent your word. You sent your word, and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. Oh yes, you are the God that healeth me. You are the Lord. You are the Almighty God. Oh yes, you sent your word. You sent your word, and you healed my disease. You are the
God, I ask you right now to move through this auditorium with your healing power. Those of you who need a touch from God tonight, just reach out and receive it. God is here. Receive your healing now. Receive it in Jesus' name. Let it flow like rivers. Oh yes, oh yes, oh yes. You know, it's moments like these that we can receive from God. The Bible tells us that God inhabits the praises of his people. And that's what we've been doing here tonight. Believe me, God is here. He's here. And he promised in his word that he is a God who heals. And although you may have questions about why this person or why that person didn't get healed, God's word still remains true tonight. He said in Exodus 15, verse 26, I am the God that healeth thee. And we serve a God who cannot lie. So I want you to hear God's word tonight. It's his promise. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. Listen to God's word. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word. I sent my word, and I healed your disease. I am the Lord, your healer. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that he would heal us. I want you to put his word on your lips tonight. Sing his word back to him. See if his name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, he's your healer. Let's sing it to him. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. Yes. You are the Lord. You are the Lord. My healer. You sent your word. You sent your word, and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. Oh yes. You are the God that healeth me. You are the Lord. You are the Lord, my healer. Oh yes, you sent your word. You sent your word, and you healed my disease. You are the Lord,
God, I ask you right now to move through this auditorium with your healing power. Those of you who need a touch from God tonight, just reach out and receive it. God is here. Receive your healing now. Receive it in Jesus' name. Let it flow like rivers. Mhm. Oh yes, oh yes, oh yes. No, it's moments like these. Alright, muli magandang gabi po sa inyong lahat. Dumako na naman tayo sa ating palatuntunan, Nights of Prayer. Hindi ko alam kung pang ilang buwan na natin to. Higit ng 2 buwan na tayo sa ating palatuntunan ito. At ako'y naniniwala na ito'y patuloy na magpapatuloy. I mean, talagang ididiretso na po natin ito at wala nang atrasan ito. Sapagkat hindi din natin alam kung hanggang kailan ang ating pag-alis sa ating COVID-19. Sa panahong ito, lalo mas kailangan natin ng panalangin. Naalala ko kanina kung paano si Willie Revillame ay nag-donate ng 5 million sa lahat ng mga driver sa buong Pilipinas yata yon. At siya ay nagbigay din ng 100,000 doon sa bawat isa na naapektuhan ng pagsabog ng ammonium nitrate doon sa Beirut. At 4 na pamilya po yung nadamay. At yan po ay binigyan niya ng tigo 100,000. Ang magandang sinabi niya, sabi niya, ito na yung paraan ko para makapaglingkod sa bayan. Talagang malaking bagay yun kasi kahit paano nababawasan yung gastusin o yung pasanin ng ating gobyerno dun sa mga taong nangangailangan sa panahong ito dahil maraming tao ang nawalan ng trabaho, maraming tao ang hindi alam kung paano pasisimulan ng kanyang kumpanya. Hindi kasi hindi lang nawalan ng trabaho, talagang pati company sarado. Okay? Maganda yung binitiwan niya. Sabi niya, ito yung aking paraan para ako'y makatulong sa aking bayan, sa ating bansa. At doon ko nakita, sa espiritual, ito naman yung aking maitutulong, ang tayo'y manalangin. Magsama-samang manalangin, madala natin sa panalangin ang lahat ng mga pangangailangan, lahat ng mga sitwasyon na nangangailangan ng panalangin. Ito naman yung aking pwede kong ipaglingkod sa katawan ni Kristo. Alright, kaya tuloy tayo sa ating palatuntunan ito na kung saan tayo ay palaging nandito sa ating programang ito mula Lunes hanggang araw ng Linggo sa ganap na ikapito hanggang ikawalo ng gabi. At sa ating palatuntunan ito ay marami na tayong narinig ng mga praise report, mga testimony kung paano ang Diyos ay naging mabuti, naging tapat at tinugon yung mga panalangin. Kaya ngayong gabing ito ako po'y umaasa na makakarinig huli ako, makakabasa kami ng mga testimony, ng mga praise report kung paano ang Diyos ay patuloy na gumawa, kumilos sa inyong buhay. Okay? So sa programa natin ito na laging sumasa inyo, marami tayong portion sa programa natin ito na kung saan ay lagi nating sinasabi, meron tayong portion na kung saan nagpapatugtog tayo ng mga awiting Kristiyano at meron tayong tinatawag na Feature Artist of the Month or Feature Artist of the Week. Meron tayong gano'n. At sa linggong ito ay pinagpala tayo ng Panginoon sa binigyan tayo ng pagkakataon ni Pastor Ariel Jack Cadilina upang yung kanilang mga album o yung kanilang mga kanta ay ating maipromote at maipatugtog sa ating palatuntunan ito. Kasi po, kailangan ko muna siyempre magpaalam dun sa may-ari ng mga album. Although yan po ay public na kasi naibenta na nila yung mga bala. Pero mas maganda pa din na tayo ay magpaalam. Okay? So salamat sa Panginoon. Kaya muli nagpapasalamat ako kay Pastor Ariel Jack Cadilina sa pagbibigay niya ng pahintulot na yung kanyang mga awitin ay may patugtog natin. So siya magiging feature artist of the month. Alright? So, ganun din, meron din tayong programa, bahagi sa portion natin, sa programa natin ito na kung saan tayo ay hindi lamang nananalangin doon sa mga prayer request niyo. Baka meron kayong mga special prayer request tulad ng birthday, wedding anniversary, church anniversary. Pwede niyo pong dalhin dito yan para siyang batiin natin. At kung kayo may mga kapatiran na gusto niyong banggitin ko
Okay, batiin ko sa ating palatuntunang ito, di ibigay niyo lang ang pangalan, sabihin niyo lang, pakibati lamang, pakibanggit ang pangalang ito na palaging sumusubaybay at nakikinig sa inyo. Babatiin ko po yan, kahit isa-isahin natin yan. Meron pa rin tayong portion dito na kung saan tayo ay nagko-quote, nagkukwento o nag-expound, nag-explain ng ilang mga isinulat ng mga lingkod ng Diyos, ng mga nauna sa atin na mightily ginamit ng Panginoon. At yun ay ginagamit natin dito para at least makatulong ng konti dun sa mga pastor, sa mga manggagawa natin, sa mga leader ng simbahan para lalo maging malinaw sa kanila ang ilang mga katuruan patungkol sa tinatawag natin na prayer. Alright? So, meron din tayong portion ngayon. Mamaya po ay makita niyo yung sample natin. Kung meron kayong online businesses, alright, at nais niyong i-promote sa ating palatuntunang ito, pwede niyo pong ibigay sa amin ang inyong yung pangalan ng inyong yung tinda ninyo, kung ano man yung tinitinda ninyo, and then the telephone number, okay? Para ma-promote natin yan. Di ba sa television, okay, meron mga advertisement. Ganito din ang ginagawa natin ito. Meron tayong advertisement dito. Kaya lang, kagandahan ito ay free, okay? Ito yung Kristiyanong paglilingkod ko, kaya dalhin nyo na, lagyan nyo ito, at yan ay ipopromote natin dito. Diba? Maganda yan, makikita yan. Marami makakaalam ng telephone number nyo, ng product ninyo. Who knows, diba? Okay, ito yung portion natin sa ating palatuntunan ito. Kaya doon sa mga first time natin na nakasama ngayong gabing ito, binabanggit natin ito para at least alam nyo kung ano ang palatuntunan ito. Ito po ay tinawag nating Nights of Prayer. Ako po si Pastor Ding Brimbela, ang senior pastor ng Wisdom of Life Global Family Center, na kung saan itong palatuntunan ito ay nasa ilalim po ng ating Wisdom of Life. Alright? So ngayong umaga, ay ngayong gabi pala, ngayong gabi. Excited lang. Ngayong gabi ho ay siyempre tayo ngayon ay dadako uli sa ating special number at ating ibibigay ang ating kanta na inihanda ngayong gabing ito. Uulitin ko ulit, galing ito sa album ng Malayang Pilipino. Alright, listen to this song. Ang buhay ko'y alay sa'yo. Nadarama sa'yo, Jesus, kapag kapiling ka. Ano mang pagsubok ang dumaan, ang puso ko'y patuloy pa rin sa'yo mananahan. Sa bawat sandali, biyaya mo ang lalakaran ko. Sa bawat sandali, pasasalamat sa pag-ibig mo. Buhay ko'y alay sa'yo, damhin itong tibok ng puso ko. Anong ligaya ang nadarama sa'yo, Jesus, kapag kapiling ka. Ano man pagsubok ang dumaan, ang puso ko'y patuloy pa rin sa'yo mananahan. Sa bawat sandali, biyaya mo ang lalakaran ko. Sa bawat sandali, pasasalamat sa pag-ibig mo. Hanggat may hininga, hanggat may pintig ang puso, patuloy na asa sa'yo. Hanggat may hininga, hanggat may pintig ang puso, patuloy na asa sa'yo.
Alright. Oh, yan po yung ating handog na tanging bilang galing sa Malayang Filipino album. Alright? So salamat sa Panginoon sa kagandang loob ni Pastor Jack Cadilina para sa mga awitin niya na ating araw-araw na naririnig sa ating palatuntunan ito. At siyempre, time na para batiin natin yung ating mga regular viewers, yung ating mga visitors, at yung mga, siyempre, yung lagi nating kasama, yung ating mga prayer warriors, ang ating mga intercessors, na gabi-gabi ay nakakasama natin. I was surprised, no? Medyo mabilis ngayon ang pagdating ng ating mga viewers. Siguro ay dahil busy ang iba kanong mga nakakaraan, ngayon naman po ay ito. Okay? So, dun sa mga baguhan natin, so we-welcome natin yan. Dun sa mga regular nating viewers, of course, we always welcome you and we always thank God for your support sa ating gawain ito. Na yung prayer nyo, yung pagpunta nyo dito ay sapat na para lalo tayong ma-encourage, ma-motivate na ipagpatuloy itong programang ito, itong trabahong ito na ibinigay ng Panginoon sa ating ministeryo, sa Wisdom of Life Global Family Center. So, wini-welcome natin. Okay, di ko alam kung sino yung mga nauna, no? Siguro minsan kaya magkaroon tayo ng contest, no? Yung unang-unang papasok pag online natin. Yan. Bigyan natin ng premyo. CD. Oo, CD. Alright. Saka jacket. Yan. Ano pa ba? Ano binibigay? CD, jacket. Saka 5 pesos. Kay Willie yun, 5,000. Hindi natin kaya yon. Alright, tuloy natin. So, welcome. And thank God for the lives of these people na babanggitin ko isa-isa. Jana Ayesa, Corazon de la Rosa, Minerva Comilla, Lani Brimbuela, Eric Pio Gracias, Dolin Anyora, Novi Redima, Lorenzo Lechuga, Pastor Evelyn Canuto, Daisy Gomiran, William Hernandez, Pastor Adisak Damrong Paisuk from Thailand. Malaysia. From Malaysia. Hello, Pastor. Long time no here. Okay? Okay. Si Edwin Cortez, hindi ko sure kung siya ay pastor or not. Anyway, welcome ka, kapatid. Chloe Mantes, Pastor Gigino Tumolba. Pastor JC, Mers Natividad, Lorna Lunagan, Janet Sorera. Oh, ang aming Ninong Hermi Baluyot ng Lipa City. Ay, kumusta na kayo, Ninong? Long time no look, long time no see, long time no chat. O siguro ay pagkatapos ito ay chat-chat ho tayo. Si Mapurok, now siya po ay nandoon sa Korea. Si Vivenza Reyes at of course si Kuya Cesar Reyes. Si Pastor Edgar Lopiña, wini-welcome din natin sa kanilang pagsama sa ating palatuntunan. Gigi Basierto, Siljan Tatel, Bishop Dong Martin ng Nueva Ecija. Kumusta na, Bishop Dong? Long time no look no rin. Wala tayong meeting ngayon sa IT, no? Of course, si Hana Sorera, Guaynet. Wow. Marami tayong mga bata ngayon na nanonood sa atin, ha? Si Maria Lourdes Francisco, isa sa batchmate natin dyan sa Santa Rosa. Of course, ang ating ever-loving friend and missionary from Cameroon, Africa, Marshall Zoe. Bonsoir. Alright, Joshua Landicho, Joyce Madelo, Jay Lamar, Arlen Deduyo, Emilisa Hernandez, Lucy de la Cruz Aliento, Leia Rossini, MacLeod Manila, Luz Brimbuela, Amila Natividad, Marilyn Responde, and Julieta Molina. Publiko ito, ba't Responde? Nagkapareho na. Julieta Molina, publiko yan, ha? Makamagalit sa atin. Pero ba? Alright, so ayan yung first batch natin. Sama din natin si Pastor Lito Corbo, Pastor Chito Aguilar, LV Herulaga from Taiwan. Ayan, may mga kasama natin. Alright. Si Daniela Basierto. Alright. Meron pa. Ano to? Okay. So, yun yung mga tawag natin. Ay, by the way, no, pasensya na ho kayo. Ang ating pong internet connection is medyo weak, kaya minsan biglang nawawala. Pero tuloy nyo lang ho, no? Tuloy nyo lang. At isama din nyo sa prayer na wag naman sanang masyadong masalanta yung ating programa. Gusto lang naman natin maglingkod.
gusto lang natin naming magpagamit sa Panginoon. Weak ang ating internet connection sa mga sandaling ito. Maski dito sa akin ay come and go, come and go. Alright? So please continue to pray. Kaya paputol-putol ho yan. Minsan ay nag-i-stop na. Okay? And then, siguro ano lang, pray na lang natin. No? Kasi somehow, alam nyo, minsan hindi lang internet. Siguro itong gadget na ginagamit natin. Alright. Meron tayo ngayon ditong praise report. Ito yung praise report galing kay Lorna Luna Gan. Ang akin pong pamangkin ay nakauwi na. Nakalabas na ng ospital. Normal delivery naman po. Salamat pa rin po sa Panginoon kahit nawala na po yung baby ay ligtas pong nailabas sa kanyang hindi ko na makita kasunod. Okay. O yan. Basta ayan. Sa kanyang sinapupunan. Isa pa po, bumubuti na po pakiramdam nila mama. Ayan. Ito po ay pamangkin ni Sister Luz na taga riyan sa Caloocan. Okay. So, salamat sa Panginoon sa mga magagandang report na yan. Baka meron pa? May naligaw. Okay. O baka meron o dyan, ha? Meron tayong mga praise report dyan. Sabi lamang po. Meron pa daw isa. Tingnan natin ito. Ito naman ay galing kay Hamila Natividad. Praise report po. Yan. Ito man gusto kong marinig eh. Thank you, Lord. Naubos po ang aking second batch na 20 pieces na atsara po. Salamat din po, Bishop, sa patuloy na panalangin. Totoo yun. Araw-araw nating ipinagdadasal, ipinagpe-pray. Pati yung mga nagtitinda ng mga paninda na yan, merienda, kanin, ulam, isinasama natin sa prayer yan. Actually, gusto ko din umorder ng atsara dyan sa iyo, kapatid. Yan. Ano yan? Ang tawag doon, yung bibilin lahat. Anong tawag doon? Papakyawin ko yan. 2. Pinakyaw yung 2. Alright. So, tuloy lang tayo, tuloy lang tayo. So, pagkatapos ng ating special number, time naman para, of course, makita natin ang ilang mga mahalagang mga katuruan, quotations, or even poems, o ano bang mga bagay na may kaugnayan sa prayer. Na alam ko makakatulong po ito sa atin. Especially if you are a pastor or maybe bago ka sa gawain ng Panginoon, makakatulong po ito. And kaya nga hindi na ako nagpi-preach, no? Ito na lang ho, masapat na. Pero meron tayo, pinag-iisipan ko pa po na baka dumating ang ilang araw ay pinag-aasapan ko yung babaguhin ko ng konti yung segment, yung ating programa araw-araw. Okay? Okay, so ito tayo ngayon. Dako tayo sa ating mga quotation sa ating mga panalangin. Alright? And by the way, yan, may naglalakad dyan sa ilalim dyan. Yan, mababasa niyo po yan. Food Venture by Chef Jana Ayesha. Yan yung kanyang number. Kung kayo naghahanap po ng masasarap na pagkain, pang birthday, yan, pwede niyo pong tawagan yung number na yan. Si Jana Ayesha. Yan po ay kilala, sikat na po yan sa buong Pilipinas. Okay, isama niyo ho na yung sinabi ko talagang magkatotoo. Alright. Yan. Masaya lang tayo, masaya. Okay, so ito ngayon yung babanggitin natin. Lahat ng babanggitin ko ngayon ay galing kay A.T. Pearson. Okay? Galing sa kanya ito. And this is very, 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 very important. Siguro, mapapansin nyo, ang inyong pong pastor ay involved sa Leaders' Prayer for the World. No, hindi lang naman ibang bansa ang pinagpe-pray namin. We are also praying for our nation. Every day, day and night, we are praying for our nation. Ito sabi ni A.T. Pearson, there has never been a spiritual awakening in any country or locality that did not begin in united prayer. Walang anumang yung pagkilos na malakas ng Espiritu ng Panginoon or even a revival. Pag sinabing spiritual awakening ay para sa mga believer, ay revival. Para sa mga unbeliever, evangelical crusade. Magkaiba po yun. Ang revival para sa mga believer. Okay? Mananampalataya na yan. Kailangan na lang uling gisin ang buhay pananampalataya niyan, yung spiritual life. Kailangan niya ng revival. Okay? At alam nyo, pag ang isang bansa ay talagang nagkaroon ng spiritual awakening, na talagang malaki ang nagagawa nito. Sa ibang bansa po, kung makikita ninyo, may mga bansa ngayon na talagang they are praying even in the streets.
Okay, para hanapin at hingiin ang approval ng Panginoon para humingi ng tawad sa Panginoon. Yun ang mga pinagsisimulan niya ni prayer, yung mga pagdalaw ng Panginoon. Kaya itong COVID-19 na po ito, although sabi ng Bible, nakalagay na ito, walang binanggit na COVID-19. Pero in the Bible, nandiyan na ho yan. Anong dapat natin gawin? It's about time na ang mga anak ng Diyos, ang mga mananampalataya, ang mga pastor, this is the time for us to be united in prayer. Para magkaroon talaga ng spiritual awakening, para yung sa panahon na ito, imbis na magkahiwa-hiwalay ang katawan ni Kristo, magsama-sama tayo sa panalangin. Alright? Magkakaiba tayo ng preferences, no? Magkakaiba tayo ng ating mga denomination, magkakaiba tayo ng ating mga doctrinal preferences, pero hindi maging hadlang 'yon para ma-unite tayo sa prayer. Alright? Kaya sabi ni 80 person, magkakaroon lamang ng spiritual awakening ang isang bansa o ang isang locality kung merong isang united prayer. Alright? So, let's pray for that na yan ay maganap dito sa ating bansa, dito sa ating bayan, o kaya kung saan yung probinsya nandoon. Pag-pray natin yan. Alright? So, yan yung isang binanggit ni 80 person. Dagdagan pa natin. Ito pa yung isang sinabi niya about prayer. Alright? Sabi niya ganito, a marble cutter with chisel and hammer was changing a stone into a statue. A preacher looking on said, I wish I could deal such changing blows on stony hearts. The workman answered, maybe you could if you work like me upon your knees. Okay? So, ang kwento ganito, kung ilagay natin siya sa isang senaryo, merong isang gumagawa ng estatwa at ginagamit niya yung kanyang sinsil at yung martilyo para yung isang bato na walang hugis ay maging estatwa. Sabi, ay nakita siya ng isang preacher. Sabi niya, sana, kaya ko din gawin yan. No, nababago yung bawat matigas na puso. Sabi niya ganon. Sabi nung manggagawa sa kanya, baka kaya mo rin kung gagawa ka katulad ko na ikaw ay nakaluhod. Alam natin nyo, most of the time, pag sinabing upon your knees ay prayer. So, ano ibig niya sabihin dyan? Yeah, ganun. Kailangan natin na manalangin talaga. If you want a change of heart, doon sa mga preacher, doon sa mga nagtuturo ng salita ng Panginoon, kailangan natin ng manalangin. Okay? Kailangan natin ng prayer. Kaya, malaking bagay ito. By the way, yan, nababasa niyo na sa ilalim natin. Yan ho ay yams tulingan and cassava flan. Alright, kung merong leche flan, merong cassava flan. Tikmanunin nyo. Maiibig kayo talagang kasarap, lalo na yung kanyang tulingan. Ay talaga lutong Batangas. Ayan ho yung kanyang numbers. Pwede nyo tawagan dyan. Kung gusto nyo makatikim ng masarap na tulingan, patitinik ay inyong hindi ho itatapon. Magagalit sa inyo ang pusa. Magagalit si Miming kasi hindi nyo sa tinirahan, patitinik, kakainin. Alright? Masarap din yung kanilang cassava plan. Yan po yung mga ginawa ng Panginoon. Alam nyo, during the bad times, hindi naging bad time sa mga mananampalataya kasi maraming pinopromote ang Panginoon. Isipin nyo, maging businessman yung dalawa na yan, yung mag-asawa. Magkaroon sila ng tulingan at saka ng cassava plant. Okay, so kontakin nyo lang yung number nila. Ito yung sinasabi ko sa inyo na bahagi ng ating programa dito. Kailangan banggitin natin niya para at least itong tulungan na ito, hindi lamang tayo tumutulong sa spiritual, kailangan din natin tulungan na ganyan. At yung tawag nyo sa kanya at o-order kayo. Kaya pwede kayong palang maging reseller. Huwag kayong magkalala. Ito libreng gagawin natin bilang paglilingkod sa pangalan ng Panginoon. Alright? So, yan. Kung kaya may mga business kayo, ilagay nyo lang mo sa akin, isulat nyo lang mo sa akin dito. Alright. Ito tayo nga sa quotation natin about prayer, number 3. Ayan. Ang atin naman pinupromote yan ay yung your friendly neighbor. Yan ang zero na number niya. Alright? Yan mo yung tinapay na masasarap. Pandesal yan, pero may mga flavor siya. May ube, may halaya, may cheese. Yan. Tikman nyo po. Ang sarap ho. Oo, masarap. Masarap yan.
lasang pandesal pero merong may laman sa loob. Now, let me go to the next last na to. Sinabi ni 80%. Closet communion needs time for the revelation of God's presence. It is vain to say, I have too much work to do to find time. You must find time or forfeit blessing. God knows how to save for you the time you sacredly keep for communion with Him. Alam niyo dito lumalabas, no? Parang talagang ang Diyos pa ang parang talagang nag-aantay sa atin para lamang makipag-usap tayo sa Kanya. No, actually, ang talagang layunin ng prayer, no, hindi lamang ba talaga tayo makahingi. Ito sinasabi ko sa inyo. We are not always after the resources coming from God. We must find time to na ibigay natin para dun sa source ng mga resources. Kaya dapat meron tayong time. Sabi niya, hindi daw natin pwedeng sabihin na I have too much work to do to find time. Hindi ho pwede. Sabi diyan, you must find time or forfeit blessing. Okay? Kung gusto natin pagpalain, okay, magkaroon tayo ng time. O kaya, kung wala tayong time, hindi parang sinabi mo na din, ayaw mo ng blessing. Ganun lang po siya kasimple. Kung ayaw natin ng magbigay ng time sa Panginoon, okay, yun na nga. Ayaw na rin natin ng blessing. Kaya, talagang dapat mag-pray tayo. Okay. Baka ihabol natin ito. Mula kay Marie Cartura ng San Juan, Batangas, magpapasalamat po ako sa ating Panginoon Diyos sa muli niyang pag-iingat sa pamilya ko, lalo na po sa asawa ko, laging pumapasok sa trabaho, araw-araw. Alright, thank you, Lord. Okay, yan. Now, let's go dito sa ating second batch. Sa ating second batch. Antoinette Padios, Marie Cartura, Joshua James Lariosa, Pastor Rex Tatel, Reverendo Flores, of course, ang aking kaibigan tuloy, naging kaibigan ko tuloy ang aking bishop. Bishop Flores, Bishop Flores at si Edren Tabalno. Okay, so salamat po sa habol pa, Lelet Trinidad, Pastoral Lelet Trinidad ng Santa Rosa, Laguna. Wow, alam niyo po ba, habang tumatagal yata tayo ay nahihirapan na itong aking secretary kasi ang bilis ng pagdami ng nanonood na sumasama sa atin sa palatuntunang ito. Okay? Yan, si Sister Lelet Trinidad. Alright, so ayan your Bradley neighbor. Ang ganda naman ng pangalan, no? Bradley, no? Hindi friendly. Kaya kung naghahanap kayo ng masarap na tinapay, kontakin niyo po yung number na yan at yan, sasagot ho sila sa inyo. Sumasagot ho agad yan. Walang yan, hindi yan yung if you press 1, press 2, walang ganun sila, dire-diretso na yan. Alright? So, salamat sa Panginoon sa gabi na ito na kung saan, alam ko, nagbigay ng paalala sa atin ito. No? Yung mga sinabi nito ni 80 person. We must have time because God even saved time to keep for communion with Him. Parang pag i-interpret ko ito, ganito no? Na sa tuwing tayo'y nagigising, nagtatrabaho at uuwi na naman sa bahay, darating na naman ang gabi, matutulog naman tayo. Merong time na ibinibigay ang Diyos sa atin para kausapin natin siya. Di ba? Parang parang pagtitingnan natin na parang nakakaya sa Diyos, no? Sa yung nagbigay ng buhay sa atin, sa yung nagpapala sa atin, sa yung nag-iingat sa atin, sa yung nag-aalaga sa atin, sa yung nagbabantay sa atin. Tapos, i-ignorin lang natin. Subukan nyo kaya. Kaya wag tayong minsan magtataka na minsan we are kicking out the blessings. We are the one kicking out the blessing. We are supposed to receive all the blessings prepared by God for the whole day. And yet, because we don't have time for God, we don't have time para sa Kanya, yun ang siguro nangyayari. That's why we must find time or forfeit the blessing. Itong ginagawa natin ito. You're not wasting your time, no? During the time or hour na nanonood kayo at nakikinig sa akin dito.
Very bad. Okay, balik tayo uli. Balik tayo. Pasensya na ho at medyo nagloko yung aking microphone. Okay, sorry. Sana may naka-on air na uli ako. Nakabalik na ako sa ere. Nagloko yung aking microphone. Balik tayo sa Okay, tuloy natin. So, balikan natin yung ating binabanggit kanina. Okay? Alright, yung ating pinag-usapan about prayer, talagang it is really so important. Okay? Na tayo ay merong time sa panalangin or else we forfeit all the blessings. Okay? Okay, so meron na, sana meron na. Okay. Alright. So, ayan. Salamat sa Panginoon. Meron ba tayo? Third batch, praise report. Alright. Ano pa ba? Okay. Third batch natin, si Lilitricia Fernandez. So, according to my list, we have now 53 na nagbo-view sa atin sa palatuntunan ito. Alright. So, ang prayer ko sana, sa ating program o dun sa ating page na ito, i-like ho ninyo, i-share ninyo, please lang, i-share po ninyo para mas marami pa ang maabot ng ating panalangin ito. Mas marami ang mapaglingkuran natin, okay, sa gabi na ito. Okay? So please continue to like and share and follow on our page kasi po ang iniisip ko na ito ay lalo pang palawakin natin. Okay, dagdago natin to si Nel Brimbuela, si Jericho Motiliano Eclavia. Alright, welcome kayo sa ating palatuntunan ito. Now, dako na tayo ngayon sa ating mga prayer requests. We have so many prayer requests yata ngayon dito. Okay? Yan, ating isama sa panalangin ito. Alright, and then the rest ay ituloy na lang natin sa ating mga prayer. Okay? Alright, so dako tayo ulit ngayon sa ating panalangin. Sama-sama tayo dudulog sa ating Panginoon sa ating pananalangin nito. At nawa ay patuloy nating maranasan ang himala, ang pagpapala ng Panginoon. Patuloy kong hinihiling sa bawat isa. Kung pwede lang ay upo muna kayo, pahinga muna kayo habang pinapakinggan nyo ang panalangin kong ito. Ang ating mga prayer warriors, ang ating mga intercessors, please join with me. If you don't have any prayer request, please join with me sa aking prayer. Alright, isipin nyo na kayo ay nakikita nyo yung maraming tao. Okay, isipin nyo na marami akong ipinagpe-pray at talagang dumadaloy ang Espiritu ng Panginoon habang nagpe-pray tayo. Gusto kong makita nyo na nakakakita kayo ng himala, nakakakita kayo ng pagkilos ng ating Panginoon. Alright? Okay, sige po, tayo ay manalangin na. Muli aming Diyos, sa gabing ito, Panginoon, kami po sama-samang dumudulog sa iyo at dinadala namin, Panginoon, sa aming mga panalangin, ang kahilingan po ng aming Ate Cora de la Rosa. Lord, salamat po, Panginoon, na patuloy na pagpalain mo po siya at ang kanyang buong sambayan, Panginoon. Lord, salamat po na patuloy na ang protection mo, provision mo ay laging sumasa kanya, Panginoon. Gayun din, Lord, idinadalangin ko po, Panginoon, ang ninang Nelia na ngayon ay kaarawan niya. Lord, patuloy namin idinadalangin ang pagbibigay mo sa kanya, Panginoon, ng kompletong kagalingan at kalakasang katawan, Panginoon, habang nagse-celebrate siya ng kanyang karawan, Panginoon. Patuloy na maranasan niya ang kagalakan, yung bonus na buhay na ibinibigay mo sa kanya, Panginoon. Patuloy po namin dinadalangin sa iyo. Dagdagan mo pa po ito, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, dinadalangin ko rin po yung pinsan ni Sister Ruth na nasa Nasugbo. Lord, we are claiming for a negative result ng kanyang swab test sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, Panginoon. Idinadalangin din po namin sa iyo, Ama, si Julieta Publico para sa kanyang hipag na maging maayos ang panganganak at maging ligtas silang mag-ina, Panginoon, at sa kanyang business na real estate at sa M Global na maging successful. Lord, patuloy mo pong pagpalain siya at kanyang buong bayan, Panginoon. Lord, gayon din si Lorna Luna Gan, patuloy na pagkalooban mo po ng kalakasan at kumpletong kagalingan, Panginoon, ng kanyang nanay at ang pag-iingat mo sa kanyang buong pamilya laban sa anumang sakit na COVID-19, Panginoon. Sa pangalan ng iyong anak na Jesus, Panginoon, idinadalangin ko po sa iyo, O Diyos,
ang patuloy na pagpapala mo po, Panginoon, kay Jana Ayesa, kay Minerva Comilla, Lani Brimuela, Dolly Anyora, Novi Redima, Lorenzo Lechuga, Evelyn Canuto, Daisy Gomiran. Panginoon, idinadalangin ko po ang patuloy na pagpapala mo sa kanila, sa buong sambahayan nila, ang pag-iingat mo po, Panginoon, at ang pagpuprovide mo ng lahat ng kanilang pangangailangan sa pisikal, sa material, sa spiritual, maging sa pinansyal, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Panginoon, sino man sa kanila ang merong nararamdaman ngayong gabing ito, Lord, patuloy na dumaloy ang iyong himala, dumaloy ang iyong kagalingan, dumaloy ang iyong pagpapala sa kanila, Panginoon. Si William at saka si Melissa, Panginoon, patuloy kong dinadalangin sa iyo ang pagpapala mo sa kanila, kasama si Chloe Mantes, Panginoon. Pagpalain mo po ang kanilang buong sambayan, Panginoon. Father, I pray also for Adisak Damrong Paisuk from Malaysia. Lord, I pray that you will continue to bless him, Lord, and also the business, Lord God, that he is into, Father God. I pray for your continuous blessing upon him physically, materially, spiritually, and financially, Lord, in the name of Jesus. Lord, I pray for Edwin Cortez. Father, continue to bless him tonight, Lord, and let him receive, Lord, all the desires of his heart, Lord, in the name of Jesus. Ang pagpapalang pisikal, material, spiritual, at pagpapalang pinansyal ay patuloy na dumaloy sa kanya, Panginoon. Si Pastor Gigino Tumolba, Panginoon, Lord, I pray na patuloy nga po, O Diyos, na mararanasan niya ang iyong himala, ang iyong pagpapala, ang ministeryong pinagkatiwala mo sa kanya, Panginoon. Hallelujah, ay patuloy mo siyang bigyan ng karunungan on how he can handle the ministry, Lord. Right now that we are in this COVID-19 pandemic, Father, I pray na yung mga miyembro patuloy na magsusuporta sa kanilang gawain, magsusuporta sa kanilang pastor, Panginoon. Si Pastor JC ng Albay, Panginoon, patuloy nga pong pagpalain mo ang aking kapatid na ito. Lord God, lahat ng naisin ng kanyang puso ay patuloy mong ipagkaloob. Ang pagpapalang pisikal, material, spiritual, at maging sa pinansyal, Panginoon, ay patuloy na dadaloy sa kanyang buhay. Lord, si Mers Natividad, in the name of Jesus, pagpalain mo ang aming kapatid na ito, Panginoon. At kung nga po ang patuloy na kumatagpo sa lahat ng kanyang pangangailangan, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, ngayon din, Panginoon, dinadalangin ko sa iyo, si Janet Sorera, si Mapurok, Panginoon, hallelujah, si Gigi Basierto, si Siljan Tatel, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, Panginoon, patuloy mo katagpuin anuman ang kanilang pangangailangan ngayong gabing ito, Panginoon. Idinadalangin ko ang pagpapalang pisikal, pagpapalang material, pagpapalang espiritual, maging ang pagpapalang pinansyal sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lord, si Pastor Hermie Baluyot ng Lipa. Lord, salamat po, Panginoon, na minsan pang nakita namin, Panginoon, ang aming ninong. Pagpalain mo po siya at ang kanyang buong sambayan. Ang kanilang ministeryo, Panginoon, yung kanyang anak, Panginoon, na ginagamit mo sa musika, Panginoon, sa DCAS, Panginoon. Father, I pray that you will continue to extend your hand towards them, Lord God, in the name of Jesus. Maging kay Ate Baby at Kuya Cesar, Panginoon, patuloy nga pong idinadalangin namin ang kompletong kagalingan na dadaloy sa kanila, Panginoon, araw-araw sa pangalan ni Jesus. Dinadalangin ko ang mata, ang dila, Panginoon, ang kamay, ang paa, maging ang utak ng Kuya Cesar, Panginoon. Kompletong himala at kagalingan ang patuloy na dumaloy sa kanya. Maging kay Christy, Panginoon, na manganganak sa September 2. Father, we thank you for a bouncing baby that is about to come, Lord. Salamat po, Panginoon, din sa buhay ni Wilson, na patuloy mong pinagagaling ng lubusan, Panginoon, at magkakaroon ng complete and fast recovery in the name of Jesus. Lord, maging si Pastor Edgar Lopiña, Panginoon, pagpalain mo ang aming kapatid na ito, maging ang ministeryong pinagkatiwala mo sa kanya, Panginoon. Patuloy na dumaloy ang iyong pagpapala sa kanya, pagpapalang pisikal, material, espiritual, maging sa pinansyal, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kumpletong kagalingan na patuloy mong ibinibigay sa kanya, kasama ang kanyang buong sambayan, kasama ang kanyang asawa, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lord, si Bishop Dong Martin, pagpalain mo din, Panginoon. Ikaw nga po, Ama, ang nakakalam ng lahat ng naisin ng kanyang puso. Pagpalain mo siya, Panginoon.
your anointing continue to flow upon his life, Lord, habang ginagamit mo siya, Panginoon. Salamat din po sa buhay ni Hana Surera. Lord, ikaw nga po ang magpala sa kanya, ikaw nga po ang patuloy na kumatagpo sa kanya, pangangailangan, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, si Maria Lourdes Francisco, Lord, patuloy nga po, Panginoon, na ikaw ang mangunguna sa kanya, Panginoon. Lahat ng naisin ng kanyang puso ay ipagkakaloob mo sa kanya, Panginoon. Pagpapalang pisikal, material at spiritual at pinansyal ay patuloy niyang maranasan, Panginoon. Lord, salamat. Sa oras na ito, Panginoon, dinadalagan ko rin sa iyo si Joshua Landicho. Panginoon, pagpalain mo rin siya at patuloy na dumaloy ang iyong himala sa buhay niya. Pagpapalang pisikal, material, spiritual at pinansyal ay maranasan niya. Father, I speak forth blessing even to my friend, my missionary, Marshall Zoe. Father, I pray that you will continue to bless him. God, I pray that his business, Lord, will be restored in the name of Jesus. Father, I pray that you will continue to provide all of his needs, Lord. Right now that we are experiencing this COVID-19 pandemic, Lord, I pray that you will continue to bless him. Even for Sister Esther, Lord. Hallelujah. I pray that you will continue to use her, Lord, in the ministry that you have given her, Father. Especially her program every day. Father, I pray that you're going to touch someone to support her for her internet problem, for her internet connection, Lord. And even for her needs, Father God, financially, because she is our missionary, Father. She decided to come to the Philippines and become a missionary, and she is living by faith, Lord. I pray, Father, that you are going to answer all her prayers, Father, in the name of Jesus. I speak for physical, material, material, spiritual, and financial blessing, Lord, in the name of Jesus. Lord, I also pray for Madero Joyce. I pray for your complete provision, protection upon him, upon her, and complete healing, Lord, in the name of Jesus. Maging si Jay Lamar, Panginoon, pagpalain mo din, Ama, ang aming pong kapatid na ito, Panginoon. Ikaw nga po ang patuloy na magbigay ng lahat ng desire ng kanyang puso. Si Arlen Deduyo, Panginoon, ikaw nga po din, Ama, ang kumilos sa kanyang buhay. Salamat sa palaging pag-iingat mo, pangungunan mo sa kanya, maging sa kanyang asawa, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lord, si Sister Lucy Aliento, Lord, dalangin ko po na patuloy na pagpalain mo siya. Lord, yung kanilang business na kanilang pinaplano, Lord, I pray na ibibigay mo ang kanilang pabor, Panginoon. Ang pabor sa kanila upang mabuksan na ito, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lord, lahat ng mga staff nila, Panginoon, patuloy kong inaangkin, Panginoon, ang pagpapala mo sa kanila, pag-iingat mo sa kanila, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lord, maging si Sister Delia Rosini, Panginoon, pagpalain mo rin siya, Panginoon. Lord, ang patuloy na kagalingan, Panginoon, sa kanyang acidity. In the name of Jesus, I pray, Lord, for a normal blood, Panginoon, at maging yung kanyang acidity ay mawala na sa pangalan ni Jesus. Lord, I speak forth blessing kay MacLeod Manila in the name of Jesus. Let your physical, material, spiritual, and financial blessing, Lord, flow upon him right now in the name of Jesus. Lord, maging kay Hamila Natividad, Panginoon, pagpalain mo din ang aming kapatid na ito, Panginoon. Ikaw nga po ang patuloy na kumatagpo sa lahat ng pangangailangan niya. Let your favor be upon her, Lord, in the name of Jesus. Lord, maging kay Lucy Burimbuela, patuloy nga din pagpalain mo siya, Panginoon. At ang kalakasan ng pisikal ay patuloy niyang maranasan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat, Panginoon, doon sa ministeryong ibinigay mo sa kanya sa gawain ito, Panginoon. Lord, salamat din po sa gabing ito. Dinadalangin ko sa iyo si Pastor Chito at si Pastor Lito Corbo. In the mighty name of Jesus, Lord, idinadalangin ko, pagpalain mo ang kanilang mga ministeryo, pagpalain mo ang kanilang buong sambayan, pagpalain mo yung kanilang personal na buhay, Panginoon, at patuloy nilang maranasan na dumadaloy ang iyong himala sa kanilang mga buhay, Panginoon, kahit kami nasa gitna ng pandemic nito. Lord, salamat sa buhay ni Sister LV Herulaga at si Daniela Basierto. Ano man ang kanilang pangangailangan ngayong gabing ito, Panginoon, idinadalangin ko ang patuloy na pagpapala mo po para sa kanila, Panginoon. Lord, gayon din si Antoinette Padios, Panginoon. Patuloy nga pong pagpalain ng aming kapatid nito, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Panginoon, ang iyong kamay ay hindi magiging maiksi upang laging abutin ang lahat ng kanilang pangangailangan. Lord, sa buhay ni Marie Cartura, Panginoon, salamat. Ikaw nga po ang patuloy na magpapala sa kanya, Panginoon.
at sa lahat ng mga pangangailangan niya, ikaw ang po-provide. Si Joshua James Lariosa, Panginoon, pagpalain mo din ngayong gabi. Lord, yung kanyang trabaho na ibinigay mo na siya po ay nagdi-deliver, Panginoon. Ang patuloy kong dalangin, ang pag-iingat mo sa kanya sa tuwing siya ilalabas at babalik ng kanilang tahanan. Pagpalain mo si Sister Edna, si Brother Ben, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lord, gayon din si Pastor Rex Tatel. Patuloy nga pong pagpalain mo ang aming kapatid na ito, Panginoon. Lord, ikaw ang tumawag sa kanya, ikaw ang pumili sa kanya, ikaw ang patuloy na manguna sa kanya at mag-provide ng lahat ng kanyang pangangailangan. Lord, si Reverend at si Bishop Flores, Panginoon, patuloy kong dinadalangin, Panginoon, ang iyong mapagpalat, mapaghimalang kamay, Panginoon, ay laging dumadaloy at laging nasa sa kanya, Panginoon. Pagpapalang pisikal, material, spiritual, maging ang pagpapalang finansyal ay patuloy na dadaloy sa kanya, Panginoon, sa kanyang buong sambayan, sa kanilang ministeryo, ang New Life Church, Panginoon, at maging sa kanyang personal na buhay, Panginoon. Lagi niyang mararanasan ang pag-iingat mo, ang pagsama mo po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lord, maging si Edren Tabalno, pagpalain mo din ang kanyang negosyo, Panginoon, yung kanyang paninda, Panginoon, patuloy na marami ang bibili ng kanyang mga paninda. Patuloy mo din siyang ingatan, Panginoon. Patuloy mo rin siyang samahan sa araw-araw na ibinibigay mo sa kanya. Si Pastora Lele Trinidad, Panginoon, pagpalain mo din ngayong gabing ito. Ama, ikaw nakakalam ng kanilang pangangailangan. Patagpuin mo ito, Panginoon. Malaging si Pastor Medel, pagpalain mo yung ministeryong pinagkatiwala mo sa kanya, Panginoon. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lord, maging si Beth Fernandez, Panginoon, dinadalangin ko po sa iyo. O Diyos, ang patuloy na pangunguna mo sa kanya, pag-iingat mo sa kanya, ang kagalingang lubusan para maging normal ang kanyang hemoglobin, ang kanyang nanay, ang kanyang tatay, sa kanyang prostate. Father, in the name of Jesus, we speak forth healing and miracle right now sa pangalan ni Jesus. Maging si Nel Brimbuela, Panginoon, pagpalain mo rin siya ngayong gabi ito. Patuloy mong katagpuin, Panginoon, ang lahat ng kanyang pangangailangan. Sa oras nito, dinadalangin ko rin sa iyo si Jericho Eclavia, Panginoon. Pagpalain mo rin siya, Panginoon. Patuloy na katagpuin mo ang lahat ng kanyang pangangailangan, Panginoon. Yung request ni Lani Brimbuela, Panginoon, yung patuloy na kalakasan sa kanyang pisikal at pag-iingat sa kanyang araw-araw, sa kanyang pamilya, Panginoon, ay patuloy na maranasan ng aming kapatid na ito, Panginoon. At patuloy din namin dinadalangin, Panginoon, si Pastora Lucila. Lord, salamat po, Panginoon, na siya ay patuloy mo rin ginagamit, Panginoon, sa gawain. Lord, salamat sa pagpapalang pisikal, material, spiritual, at pinansyal na patuloy mong ipagkakalob sa kanya sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lord, si Brother Boy Ocom Jr., Panginoon, ikaw nga po ang mag-iingat sa kanya, ikaw nga po ang magpapala sa kanya, ikaw ang sasama sa kanya, Panginoon, sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Patuloy na ang pagpapalang pisikal, material, spiritual, at pinansyal ay maranasan niya, Panginoon. Lord, si Rick Pakinggan, Panginoon, ikaw nga po, Ama, ang patuloy din na nakakalab ng lahat ng kanyang pangangailangan. Panginoon, katagpuin mo po ito, Panginoon, at patuloy mo po siyang ingatan kasama ang kanyang buong sambayan, ang kanyang mga anak, Panginoon. Lord, si Sister Monina Cas, Panginoon, patuloy kong idinadalangin sa iyo, aming Diyos, ang iyong pagpapala sa kanya, Panginoon, ang patuloy na pag-iingat mo sa kanya. Meron kang dahilan, Panginoon, bakit hindi siya natuloy ng pag-uwi ng July? Meron kang ipinaplano, meron kang tinatakda, meron kang inihanda sa kanya, Panginoon. Galangin ko ang iyong patuloy na pagpapalang pisikal, material, espiritual at pinansyal para sa kanya. Gayun din kay Paulo Remulyo, Panginoon. Pagpalain mo din, O Ama, ang aming kapatid na ito. Patuloy na pagpalain mo siya sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, sa pisikal, sa material, sa espiritual, maging sa pinansyal, Panginoon. Lord, yung ministeryo pinagkatiwala mo ay patuloy na maranasan niya, Panginoon. Patuloy na gamitin mo siya mightily, Panginoon, sa ministeryo ng pagpapaawit, Panginoon. Salamat sa gabing ito, Panginoon. Patuloy din namin dinudulog sa iyo, Panginoon, ang aming pong bansa, ang aming presidente, ang aming vice president. Lord, lahat ng nasa legislative branch ng aming government, executive branch, Panginoon, judiciary branch ng aming government. Pagpalain mo ang lahat ng mga nanunungkulan, lahat ng mga nandoon, Panginoon, lahat ng mga
senador, lahat ng congressman, lahat ng mga governors, lahat ng mga mayors, lahat ng mga barangay captain sa buong Pilipinas, Panginoon, at gayon din lahat ng mga COVID patient, Panginoon, idinadalangin namin sa iyo, Lord, maging yung mga medical frontliners, Panginoon, lahat ng mga volunteers, Panginoon, lahat ng mga kapulisan, Lord, ang lahat ng mga sundalo na nagbabantay, Panginoon, para sa kapakanan ng aming pong bansa. Patuloy mo pong pagpalain sila, Panginoon. Lalo na po, Ama, ang aming bayan, ang General Mariano Alvarez. Idinadalangin ko pong patuloy, Panginoon, ang aming pong Mayor Walter Echevarria, ang aming Vice Mayor Maricel Torres, at ang lahat ng mga konsihal ng bayan, Alan Estuye, Angie Paicana, Al Abue, Grenan Tuatis, Aiza Cortez, Bong Sevilla, Inday Manalang, at Mike Birata. Lord, sa parang ito, Panginoon, kami ay nagkakatulong-tulong, Panginoon, upang ang aming bayan ay lalo mo pong pagpalain. Lord, idinadalangin din po namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga COVID patient, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lord, patuloy mong dalawin, Panginoon, pagalingin ang lahat ng mga positive na COVID patient namin, maging yung mga nasa isolation unit, Panginoon, yung mga under PUI, under observation. Lord, idinadalangin po namin ang patuloy na pagpapala mo sa kanila, Panginoon. Gayun din naman ang lahat ng mga kapitan dito sa Metro San Jose, Panginoon. Patuloy namin dinudulog sa iyo. Si Kapitan Gusar, Kapitan Llames, Kapitan Alday, Kapitan Tuatis, maging ang aming Kapitan Suarez, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lord, salamat po ngayong gabing ito. Naniniwala po kami, Panginoon, bawat binanggit ko na pangalan, Panginoon, ay pinagpala mo na. Maaring hindi namin nabanggit ang ibang pangalan, ngunit naniniwala kami, Panginoon, na sa gabing ito ay dumadaloy din ang iyong himala, ang iyong pagpapala sa bawat isang nakakapakinig ng panalangin ito, Panginoon. Lord, maraming salamat sa gabing ito. Pinapupurihan ka namin, pinasasalamatan ka namin, niluluwalhati ka namin, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa iyo. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. 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 Alright, muli, maraming salamat sa Panginoon sa gabi na ito. Bago tayo magtapos at meron tayong mga malalagang announcement, patuloy namin inaanyayahan ang bawat isa kung wala kayong, meron kayong gawa ay tuloy lang ho kayo, pero kung kayo ay nais makapakinig ng ating pangangaral, sa araw po ng linggo, tayo po ay mag-online at exactly 9 o'clock in the morning this coming Sunday. Alright, yan. Yan po ang aking tatalakay. Maganda yan kasi i-preach ko bakit hindi tayo dapat mag-worry sa panahon ito ng crisis. Okay? Why not to worry during crisis? That is my message this coming Sunday. Of course, siyempre, may mga picture dito ibinigay sa atin ng Food Venture. Yan po yung kanilang logo. Food Venture by Chef Jana Ayesa, established 2018. Kung naghahanap kayo ng masasarap na pagkain, pang birthday, pang kasalan, kung ano pang mga kainan, basta't kainan, tawagin niyo lang ho ang Food Venture. Marami pa rin silang mga product na kanilang tinitinda. Makipag-ugnayan na lang ho kayo dun sa number na nakita. O kaya, meron po silang page niyan ng yung Food Venture niya. Of course, at hindi pinopromote ang Your Breadly Neighbor, freshly baked breads from Your Breadly Neighbor. Yan pangalan ng kanilang tindahan. Your Breadly Neighbor, nandiyan po yung number. Meron siyang reminder, please reheat your bread for at least 30 seconds before eating. Masarap po yung tinapay nila, sa totoo lamang po. Okay, yan. Kasi siyempre, nakatikim na ako. Hindi ko naman sasabihin hindi masarap kung hindi ako nakatikim. Alright, so sana ngayong gabing ito, pinagpala tayong lahat ng Panginoon. Amen? Hindi niyo ako nakikita, no? Kasi pinopromote natin yan. Anyway, so salamat sa Panginoon sa gabi na ito. Pinupuri natin ang Panginoon sa bawat isa. Okay, kung kayo po ay pinagpala ng Panginoon at meron kayong mga tawag doon, mga praise report, ano nyo lang sa akin dyan sa mga numbers diyan. Now, if you want more of my prayers, guys, nyong na ipag-pray ko kayo online or dito sa mga numbers that you can call me. Alright, at kung kayo naman po ay iniipon ng Panginoon at matagal ko na pong isinasama sa panalangin, mga ilang linggo na siguro ito. Kasi po itong ating laptop na ginagamit ay medyo may pagka-Jurassic na at nananalangin po ako ng isang magagamit natin para
kung sakali mo magkaroon ng birya, may priest tayo nakakabalik. So I'm really praying for para makabuo tayo ng isang desktop o isang ng laptop. Pero nagtanong na po ako ay nananalangin ng halagang 15,000 pesos. Mahal na mga pastor. Basta kung alam mo, naipo kayo ng Panginoon and you want to help in any way you want to help para dito sa ating pagprogramang ito na lagi magpatuloy, okay. Diyan na nga, meron tayong GCash number diyan, pwede niyo i-send yung inyong mga help, yung mga support ninyo para sa ating palatuntunan ito. Okay? So, hipuin kayo ng Panginoon at yan po ay malaking tulong para sa pagpoprograma natin ito. Okay? Para lalo maging maayos yung ating programa, magtuloy-tuloy tayo. At kayo maging isang instrumento. Okay? At least meron kayong ambag. Ay, ang programa ni Bishop Ding, may blessing ako dyan. Okay? So, ano pa ito nakita ko? Ayun, isa pa dito na salamat sa patuloy na panalangin para sa good health. Nagpa-swab test po sila Elian, required po ng company. Salamat po sa Panginoon sa negative result. Amen. Alright, negative na naman. Negative. Meron pa ba? So, we are also praising God for the life of Sister Esther Baher. Thank you for joining, Sister Esther. Don't worry. I did pray. Yeah, I did pray for your needs. For your prayer. For your needs. Of course, we would like to appreciate Evangeline Santos from Santa Rosa, Laguna. Pakisabi na lang kay Nanay, happy birthday. Pakisabi, happy birthday. Alright? Marami ba ba? Ayan. Salamat sa Panginoon. Natapos tayo. Ako'y nagagalak sa Panginoon na sa araw-araw ay nandoon ng kalakas. Thank you for your prayers. Maraming salamat po sa inyong mga panalangin na napakabisa sapagkat ako po ay patuloy na nakakapagpatuloy sa gawain ito araw-araw. May programa pa ako ng alas 4 hanggang alas 6 ng umaga and I need to rise up at around 3 o'clock in the morning. Alas 3 pa lang ng umaga. Bumabangon na ang inyong pastor. Okay, tapos meron pa tayong alas 7. No? Wala, talagang yun ang tawag ng Panginoon. At ako na may masaya na ginagampanan ko ang trabahong ito na aking tinanggap sa ating Panginoon. Okay? So, tulugan na. Alas 8 na. Kainan na kung may kakainin. Hindi, meron siyempre. Meron. Okay? So, ito lagi ko sinasabi. Matulog pagkatapos kumain. At tapos, yan. Yung problema nyo bukas na lang isipin. Bukas pa yon. Yung problema nyo kahapon, tapos na yon. Huwag nyo na ibalik. Okay? Okay, maraming pong salamat. Nawa, ngayong umagang ito, matulog tayong tinanggap na natin ang pagpapala ng Panginoon. Muli sasabihin ko at idideklara ko, tanggapin mo ang iyong himala, tanggapin mo ang iyong pagpapala, tanggapin mo ang iyong kagalingan, tanggapin mo ang iyong kalayaan, tanggapin mo ang kaligtasan ng iyong mga mahal sa buhay, tanggapin mo ang probisyon ng Panginoon, ang proteksyon ng Panginoon sa gabing ito, sa araw na ito o sa hapong ito. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Maraming salamat. Bye-bye and God bless you all. Kami ay luluhod at sa iyo ay sasamba. Kami ngayon diringgin at ang bayang ito'y iyong pagagalingin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. O Diyos, sa iyong kabutihan kami ngayon, iyong bayan, pinili at inalaga at masamba sa iyo. Walang hanggan, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala.
pasalamatan ka. Isang puso, isang layunin sa bayan